Magandang araw po sa inyo lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, pati sa mga kababayan nating OFW kung nasa man kayo lupalop ng Pilipinas. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon po ito, pag-uusapan po natin issue ngayon, yung iniiyak o yung pinagpuputok ng butse ni Senator Hontiveros na bakit daw nire-redundant daw o inuulit lang daw ng Office of the Vice President yung mga tulong na ibinibigay. Yung paghingi niya ng budget, parang redundant lang kasi ibinibigay naman daw yun ng mga institusyon o ng executive department. Yung tulad ng DSWD, ng DepEd, DOH, or kung ano pa mga agency ng gobyerno na nagbibigay ng assistance sa mga kababayan natin. So, yun yung pinagpuputok ng butse ni Senator Hontiveros at talaga hindi siya titigil. Gusto niya ma-realign yan na hindi mabigyan ng budget yung Office of the Vice President. So, dito, si Secretary Rex Gatchalian mukhang parang pinagtanggol si VP Sara dahil nga maraming humihingi ng tulong sa Office of the Vice President. So, hindi naman niya pwedeng hindian. So, parang dito parang pinagtanggol ni Secretary Rex Gatchalian yung plano o yung ginagawa ng Office of the Vice President. Well, hindi lang naman yung opisina ni VP Sara yung gumagawa niyan. So, parang dito, ipaliliwanag dito ni Rex Gatchalian kay Risa Hontiveros kung bakit sinasabing kumbaga okay sa kanya yung plano ng OVP na pagbibigay din ng mga assistance na yan. So, bago natin simulan yung topic na yan, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan. Kaya, pindot na. So, ito, panoorin po muna natin tong balitang to para malaman natin kung bakit ba pabor itong si Rex Gatchalian. So, tandaan po ninyo, gabinete po ito, secretary po ito ni Marcos, pero parang sinasang-ayunan niya yung plano ng OVP. Balik ako doon sa issue ng Vice President. Okay. Ano ang position mo sa iyong palagay? Tama ba si Senator Risa na hindi ilagay mo na yan sa DSWD kasi may redundancy, no? Yun, Parang parang hindi redundant siya na meron din yung DSWD. Might as well give it to DSWD. Para isa na lang, pareho lang din eh. Oo. Doris Alvin, baka pwede ko ikwento sa inyo yung napag-usapan naman doon sa parallel na hearing ni Senator Amy nung pinatawag niya kami nung same time, same day, nung araw na yon. Sabi ni Senator Amy, medyo magulo nga na napakaraming medical assistance, for instance. Merong sa Department of Health, meron sa DSWD, may guarantee letter kami. Hindi lang mga opisina. Hindi lang tulad ng opisina ni VP Sara, yung nagbibigay ng ganyang assistance. So, even though pala yung ibang agency, ganyan din yung ginagawa. So, makikita nyo, talagang pinupolitika. So, tama yung sinasabi ni VP Sara na politicizing talaga. Di ba? Nangyayari talaga in real life talaga eh. Hindi lang DSWD ang nagbibigay ng ganong klaseng assistance. Gaya nga ng nasabi ko sa inyo, kahit mayor, congressman, governor, senador, nagbibigay ng ganyang assistance. So, kung ang sisitahin mo lang yung kay VP Sara, talagang pamumulitika yung ginagawa mo. Matatandaan nyo doon sa assistance to individuals in crisis situation. May pumupunta sa PCSO, may pumupunta sa PAGCOR. Ang sagot ko sa kanya, ang sagot ko sa butihing senadora, pati sa kanilang committee, na hindi talaga maiiwasan na may overlap yung aming mga mandato. Pero kasi may limitasyon yung kaya naming ibigay eh. So, alam mo, Alvin, Doris, may lalapit sa amin, ang laki ng medical bill. Sa sarili namin kasing mga guidelines, may limit yung kaya namin ibigay para marami kaming mapagbigyan. Na iunawaan namin na ang budget namin limitado, pero ang pangangailangan halos unlimited. Unli yung lumalapit eh. So, talagang marami talagang nangangailangan kasi hindi mo naman pinipili kailan ka magkakasakit. Tama. So, natural lang na may mga social
welfare charter or mandate itong mga iba't ibang opisina like PCSO, nasa charter nila yan. PAGCOR, nasa charter nila yan. Office of the President, meron rin sila. Kami, meron rin kami. So, ang sinabi ko doon, ang ginagawa ng mga mamamayan, iniipon nila, pinagsasama-sama nila yon. So, ako, I personally think na kailangan natin respetuhin yung mandato ng bawat opisina. Hindi naman siya redundant at hindi siya overlapping, kung hindi complementary siya. So, ibig sabihin, walang respeto yung ginagawa ni Hontiveros dahil pinipigilan niya yung Office of the Vice President. Well, in fact, sinabi na rin ni Rex Gatchalian, even yung presidente, meron palang ganyang klaseng assistant na binibigay. So, bakit hindi nga sitahin yung Office of the President? Tignan yung budget ng Office of the President kung saan din dinadala yung mga budget na binibigay sa kanya. So, naka-single out lang sa Office of the Vice President, so ibig sabihin, namumuliti ka talaga si Hontiveros. Ngayon, sinasabi nga dito ni Rex Gatchalian, tama naman yung sinasabi niya, may mga kababayan tayo na humihingi ng tulong. So, hindi nila kayang ibigay yung talagang buo, yung tulong na hinihingi ng isang kababayan natin, let's say, medical assistance. Alam naman natin, kapag na-hospital, talagang malaki yung nagiging bill dahil siyempre depende kung ilang araw yan na confine, depende rin kung ano yung case niya doon sa hospital. So, talagang minsan malaki yung kanilang medical bills. So, hindi kaya ibigay ng DSWD yung amount na yun. Let's say, sabihin natin, para medyo makatotohanan. Pero totoo nangyayari, may umaabot ng 1 million yung kanilang bill sa hospital. Siyempre, lalo kung medyo malala yung medical condition, di ba? So, malaki yung bill. So, hindi naman kaya ibigay ng DSWD yung 1 million agad. Kumbaga, meron lang silang, sabihin natin, minimum at maximum na pwedeng ibigay na tulong doon sa humingi ng tulong na kababayan natin. So, hindi pwedeng ibigay ng antimano 1 million. So, pwedeng magbigay sila ng maximum 200,000. Pero hindi pa rin sapat, di ba? Kung ganun kalaki yung bill mo. Siyempre, yung kababayan natin lalapit pa sa ibang agencies o sa ibang pang politiko. Lalapit sa mayor, vice mayor, congressman. Di ba? Ngayon, kung yung gusto mangyari ni Hontiveros na dapat sa DSWD na lahat yan. So, ibig sabihin, kailangan yung budget ng DSWD, lakihan ninyo. So, magiging prone na po yan sa corruption. Depende lang yung kung paano i-implement. So, hindi naman nila nababantayan. So, single out pa rin si BP Sara na gustong tanggalan ng ganong klaseng budget, pantulong. So, dapat, pagbawalan din yung Hontiveros, sitahin din niya yung PAGCOR, yung PCSO, na magbigay ng ganong assistance. Dahil redundant na yung ginagawa nila, dahil trabaho yun ng DSWD. So, dapat, yung budget nila na tumutulong sa mga nanghihingi ng tulong sa kanila, ibigay nila sa DSWD. So, wala tayong magiging problema sa sa nirereklamo niya kay BP Sara kung sinasabi niyang redundant na yung ginagawa. Dahil nga, pinupuntirya niya lang si BP Sara, nararamdaman kasi ng tao na talagang ginigipit siya dahil nga, well, papalapit ang eleksyon, so may preparation ng ginagawa. So, hindi may iwasan na isipin talaga na parte na to ng diskarte para pabagsakin yung mga Duterte, especially si BP Sara dahil siya yung malamang sa malamang na tatakbong bilang presidente sa 2028. So, hindi may aalis sa isip ng mga Pilipino na talagang si Hontiveros namumulitika. Yan expose na sa mga sinabi ni BP Sara. So, mas lalo siyang nabaon ngayon. So, every time ngayon nahaharangin niya yung budget ng Office of the President, Office of the Vice President, is mas lalo siyang nababaon. Dahil mag-isa lang siyang namumulitika pagdating sa budget, ibang niyang kasamang senador, tahimik lang at willing nang ibigay kung ano man yung budget
na naka-alert para sa Office of the Vice President. Alam natin ang pagsugpo sa kahirapan at sa mga issue na kaakibat ng kahirapan katulad ng lack of being able to pay hospital bills. Kailangan whole of nation approach Hindi kaya ng isang departamento lamang. Ito sa amin nangyayari yan. Yung pupunta sa amin, tapos sasabihin, 1 milyon po yung sinisingil ng hospital, pero yung PhilHealth nabawas, naging 500,000. Alvin, Doris, hindi rin naman namin kakayanin laging magbigay ng 500,000. Can you imagine? Maubos ka agad yung budget namin, baka 1 buwan pa lang tapos na kami. Ay, diba? oo naman. Ang gagawin ng pasyente, pupunta muna yan kay PCSO at papakita sa amin, yung PCSO, nabigyan na ako ng ganito. Yeah. Baka pwede naman dagdagan nyo sa pamamagitan ng inyong programa. Complementary, in my opinion, itong mga iba't ibang mandato ng pagtulong. So okay lang na the Vice President has her own social outreach programs. Okay lang na meron din DSWD, meron din siya. In my personal opinion, let's not single out just the Office of the Vice President. Okay. It really happens na iba't ibang mga tanggapan meron. Buti pa itong si Rex Gatchalian, alam no? Matalino Hindi kagaya ni Senator Hontiveros na naturing ng senador pero parang hindi niya talaga alam kung ano yung nangyayari. Di ba? So sabi nga ni Rex Gatchalian, sinisingle out lang talaga niya yung Office of Vice President na talagang nangyayari. Biruin mo nga naman kung ang bill 500,000, ilan ang lalapit dyan para humingi ng tulong para makakuha ng 500,000. Talaga mauubos kagad yung budget ng DSWD. Kaya nga nagpapasalamat din nga sila na may mga ganyang assistance na ibinibigay din yung ibang ahensya ng gobyerno, ng ibang opisina dahil nakakatulong, natutulungan in both ways. Natutulungan yung, for example, yung DSWD na kumbaga maibigay yung assistance na kailangan ng humingi ng tulong, although hindi nila maibigay ng buo dahil nga meron lang silang minimum and maximum, dahil sa mga ganyang agency tulad ng Office of the Vice President na madadagdagan yung tulong na ibinigay nila, kumbaga malaking bagay na yun para makapagbigay ng serbisyo doon sa mga kababayan natin. So hindi yun nakikita ni Hontiveros. Dahil lang nasa isip niya lang, kailangan pigilan lang to si VP Sara. Pigilan yung opisina niya na makapagbigay ng tulong at bumango yung pangalan ni VP Sara. Minsan nakakalimutan rin natin, ako naging mayor ako, ang mga local government units, ang mga mayor, meron silang social fund. Yeah. So yung mamamayan, I think, will really look for access to be able to pay na may iikot talaga. When I say iikot, pupuntahan yung iba't ibang opisina para talaga maka-access ng social welfare. Kasi Yaman lang din lang. O, di ba? Kahit itong opisina ng mayor, dahil dating mayor itong si Rex Gatchalian, meron din silang medical assistance. O di dapat, wag nilang ibigay yan. Ibigay nila yan sa DOH. O bakit may ganyan din ng mayor? Bakit hindi niya sinisita? Bakit naka-single out sa BP sa opisina ng Vice Presidente? So anong tama ba yung sinasabi ni VP Sara na politicizing? Di ba? Kayo na sumagot diyan. Na meron namang pondo pala, hindi ba? So might as well gamitin. Yun ang akin talagang inherent sa mga naglilingkod na gusto mong tumulong at talaga minsan nakasaad pa sa iyong mandato katulad ng PCSO na uunawaan ko yan sa kanila. Kaya ako I think it's been done before. Meron naman talagang mga previous vice presidents or previous arrangements na itong mga opisina na yung mga iba't iba silang social welfare fund. Okay, that's good. Anyway, yun lang naman. O, di ba? Kahit na yung mga dating vice president daw, may mga ganyang klaseng assistant. So, tandaan ninyo, nung siya ay senador, vice president si Leni Robredo, meron din ganyan si Leni Robredo. Pero bakit pinalusot niya? Hindi niya kinwestiyon. Aray, hey, VP Leni, redundant na yung ginagawa mo Ba't hindi mo ibigay yan sa gantong ahensya ng gobyerno? Hindi niya sinaway. Bakit? Hindi naman kasi Duterte yun So, pinalusot. Ngayon, dahil Duterte na yun nanghihingi, haharangin niya. So, anong tawag doon? Diba? Politicizing. So,
So, anong klaseng karakter meron si Hontiveros? Anong attitude ngayon meron si Hontiveros na pagkatapos nga daw tulungan na manalo bilang senador, bigla na lang kaagatin yung tumulong. So, masahol pa dun sa alagang aso mo na pinakakain mo, hindi ka kaagatin. Di ba? Andiyan pa yung kumakaway-kaway pa yung buntot. Eto, pinakain, tinulungan, tapos biglang nangagat. So, 'di ba? Dapat doon pinapalo sa ulo para matuto, 'di ba? Joke lang. So, maraming salamat sa panonood. Hanggang dito lang po muna. Ingat po kayo lagi. God bless.